po. Magandang umaga po sa aking mga suki po sa Infanta First Class Fish. Muli po, ako po'y bumabati sa inyo ng Happy New Year po uli. So, kahapon, January 1, na kwento ko sa inyo kung paano kumita roon sa products na pinopromote ko po sa inyo habang hindi pa po ako nakakuha ng isda sa Infanta dahil wala pa pong isda sa kasalukuyan. So siguro tama-tama kumaling na rin yung aking sugat, ng aking karamdaman. Pag naghihilom na ito, kaya ko na mag-drive, so pwede na tayo makakuha ulit ng isda. At the same time, tuloy-tuloy ko po na ipopromote sa inyo ang isang produkto na kung saan nakakatulong din sa akin. Okay? So, kahapon, patungkol sa kitaan ang na-share ko sa inyo. So, ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng knowledge patungkol sa products. Kung bakit ba yan ay effective yan. Ano bang klase mga produkto na mayroon dyan na pinopromote ko. Okay. So, katulad ng sinabi ko kahapon, yun po ay 15 in 1. So, hindi ko po nalinaw sa inyo kahapon kung ano-ano yung 15 na klase na mga gulay at mga prutas. Okay. Ngayon po, isa-isahin ko po sa inyo ang 15 po. Unahin ko po sa inyo ang tinatawag na buwa mera. Siguro familiar po kayo sa buwa mera. Actually sa mga probinsya po, mayroon pong products na nagngangalan buwa mera lang. Okay. So, talagang buwa mera lang ang ginagamit. So, dito sa pinopromote ko sa inyo, ang buwa mera ay isa lamang po yan sa mga sangkap na kasama dito sa isang bote na juice po. Okay. Ano bang pakinabang din sa buwa mera? Actually, ang buwa mera po ay nakapagtitigil po ito sa pagkalat po sa may mga sakit ng AIDS o HIV. So, nakakatulong po ito na para hindi kumalat po sa yung katawan po. At yung para sa dengue, yan, ilaw naman patag-ulan ngayon. So, nakakatulong po ito na upang i-prevent niya ang dengue. Hindi maiwasan, nakagat tayo ng lamok sa umaga o sa hapon. So, malaking tulong din po ito, itong juice na ito, para po sa mga osteoporosis, sa mga may kapansanan sa paningin, maaring lumalabo na ang iyong mga paningin, medyo naduling-duling ka na, so na-disorder na po yung iyong mga ugat-ugat sa iyong mata dahil sa may edad na rin o sa kakagamit na mga gadgets, na mga telebisyon na talagang malapitan ng ating pagtingin, kaya yun po ang nakakasira sa ating mata. So, ito po ay para sa mga may high blood. So, nakakatulong po ito dahil maaring inunormal niya ang kanyang dugo. Ibalik niya sa normal. Yung mataas po ang uric acid. At ito po ay nag-eliminates to sa mga cancer cell. So, kung may cancer po kayo, so doon sa inyong mga cells po, talagang i-eliminates niya po nito. Mayroon din po itong ginseng, mayroon itong vitamin A. Ito po ay isa sa mga prutas na talagang pwedeng makakatulong sa atin, itong buwa merang to. So, yan po ang isa sa mga gamit ng buwa mera. Okay. So, ito po ay malaking bagay po ito kasi dahil sa juice na ito, sa contents po dito sa juice na nilalagay,
70% po nakalahok dito ay buwa mera. Okay. Isa pa lang po yan, yung buwa mera. So, mayroon pa po tayo. Ang kasunod natin na tatalakay ko sa inyo ay yung wheatgrass. So, yung wheatgrass po, ito po ay nakakatulong to sa atin sa may mga diabetes. So, kung ikaw may diabetes ka, so matutulungan ka nito na i-normalize yung iyong blood sugar. Ito po ay nag-aalis po ito ng mga toxic sa ating katawan. At ito ay nagpapalakas din po ng ating katawan. At ito po ay nagbibigay at ito po ay tumutulong ito para sa paggiling ng ating kinakain sa ating digestive system. So kaya kung bakit pag ikaw ay hindi na normal na nagdudumi sa isang araw, ito po, itong wheatgrass po ay nakakatulong po ito siya para i-normalize po ang iyong pagdudumi. So it can boost your metabolism, it can improve cognitive function, it can lower your cholesterol. So kung ikaw ay dami ka ng cholesterol sa iyong katawan, naglalakihan na yung mga bilbil, so ito, nakakatulong itong wheatgrass. So isa yan sa pangalawa na may pakinabang po na kalahok dito sa ating tinatawag na 15-in-1. Okay. So dalawa na po, buwa mera, wheatgrass, at ito pa, isa sa mga sikat, isa sa mga kilala na may nakabuko din siya ng mga products na tinatawag na barley grass. So marami ring mga bumibili niyan, yung tinatawag na barley grass. So ang barley grass po sa ibang company, so isa lang siya, solo lang. Dito sa 15-in-1 na sinasabi ko, kalahok po dito ang barley grass. Ang barley grass po ay ito ay nag-maintain ng ating healthy colon, lower blood pressure, and maintain optical weight. Yun po yung isa sa mga pakinabang. At ito ay nagpapalakas din to ng ating buto, at it prevents anemia and fatigue, development and red blood cell. So kung pagod na pagod ka, maganda ito kasi ang barley grass talagang kung pagod ka ay talagang pag uminom ka nito, maramdaman muli na yung lakas ng iyong katawan, yung sakit na yung katawan na nasubrahan ka sa sipag sa pagtatrabaho. Ito, manunumbalik muli ang iyong lakas. It protects the heart. Yung puso ay talagang tutulungan niya na magiging maayos ang iyong puso. Kung diyan sa inyong mga minamahal ay wala silang pakialam sa iyong puso o ano yung naramdaman, sabay hugot na dito mag barley grass ka, siya may pakialam sa iyo, diba? It helps it reduce the risk of cancer. Kung may mga nagbabanta sa iyo ng cancer sa katawan, ito po ay unti-unti niyang aalisin yan, mababawasan yan, unti-unti niyang aalisin ang mga banta na masama sa iyong kalusugan. Isa yan sa mga pakinabang yan, at ito po ay nagpe-preserve po to sa ating skin elasticity. So laging, kaya parang anti-aging din to kasi siyempre parang unat na unat din yung iyong mga balat. Kaya siguro ganun din siguro yung ko kung bakit parang ganito yung aking itsura.
yung aking mga balat para bang parang gumaganda yata pakiramdam ng balat ko. Siguro dahil sa kakainom ko ngayon, gawa ng dahil sa karamdaman ko. Inom ako ng inom. Naka 10 buti na po ako ng juice. So sa kakainom. So, kaya siguro ganyan dahil dulot ng barley grass. So mayroon tayong buwa mera, may wheatgrass tayo. At pangatlo mayroon tayong barley grass. Pang-apat po, mayroon po tayong pomegranate or sa atin pa ay granada. Maring parang bayabas din yan. Medyo kaiba lang ng konti ang parang makupa ang nun, pero parang bayabas ang itsura nun. Kulay pula nga lang yan. So ito naman ay it relieves symptoms of anemia. It lower dental plaque. So maaaring patibayin yung ating mga ngipin yan. It calms stomach disorder. Good immune system. Maganda pala ito. Ito granada. Helps overcome depression. Yung mga depressed na ito, makakatulong ito para makarecover ka, maka-overcome ka. Reduce risk of cancer. So talaga pati sa cancer nakakatulong to. So hindi lang natin alam na kala natin ganun lang yung prutas na yun. Malaki pala ang pakinabang ng prutas na yan. Lower risk of heart attacks and stroke. So maring maiiwasan yun. Hindi ka basta-basta mangangamba na atakihin ka sa iyong puso kasi o ma-stroke ka dahil ang granada nakakatulong ito para bumaba ang iyong blood sugar para maiwasan na hindi ka ma-stroke at hindi ka ma-heart attack. So wag naman din po yung kasi kahit anong inom mo ng ganyan kung ikaw naman din ay inaabuso mo naman yung katawan mo sa pagkain, alam mo naman yung mga bawal, so tulungan mo rin. Bagamat totoo nakakatulong ito, pero siyempre tayo rin alam natin kung ano ang bawal, iwasan din natin yung mga bawal. Okay, so ayan, pang-apat. Pang-lima po ay isa sa mga kilala rin ito, sikat po ito, kalahok din po ito sa 15 in 1. Ito pang-lima, mangustin. Sikat na sikat po ang mangustin. Mayroon tayong tinatawag na MX3 capsule, which is mangustin. At marami ng mga lalabas ang mga produkto nakasama po ang mangustin. Bakit? Ang mangustin kasi ay powerful po ito sa antioxidants, helps in digestion, anti-inflammatory, support blood sugar control. Talagang inormalize ang iyong blood sugar. Kaya para sa mga diabetic, malaking tulong ito. Supports blood sugar control, heart, brain and health. So talagang maganda talaga ang mangustin. Akala mo pati sa puso mo, sa brain, sa health, talagang inormalize niya yan lahat. Iaayos niya yan. So nakakatulong siya. Hindi man siya gamot doon, pero sumusuporta siya para iayos ang iyong blood sugar, heart, brain and health. Alternative cancer treatment. So yung may mga cancer na minsan sabihin na wala ng pag-asa, hindi na nagagamot sa traditional medicine. So actually sasabihin nila ito organic naman, mas marunong pa kaya sa doktor, mas magaling pa kaya sa doktor. Actually bago pa man naglalabasan yung mga gamot sa doktor, yung mga capsules, yung mga nag-aaral ng medicines, alam niyo po, nanggagaling din yan sa mga prutas. Saan ba sila kumukuha ng mga medicine na yan? Di ba? So kaibahan lang din sa mga medicine yan, meron na yung mga tinatawag ng mga preservative. Hindi na 100% yan, synthetic na yan, hindi na 100%, kasi may mga nilalagay na sila dyan para ma-preserve siya.
kahit sa matagal, kahit ilang years ay hindi siya nasisira. Hindi katulad dito sa mga organic na 100% wala siyang preservative, kaya 100% pure organic talaga siya. So doon naman nagsisimula talaga yun eh. Kung sabihin natin traditional medicine lang ang ano, ito po traditional to. Bakit ang mga ninuno natin nung araw, bakit mayroon ba silang alam na Planax? May alam ba silang Alaxan FR? May alam ba silang gamot na tinatawag natin na amoxicillin? Mayroon ba silang gamot na alam niyan na mga pain reliever na yan? Mayroon ba silang mga capsule na alam niyan? Mga tabletas? Wala naman na. Kung ano-ano lang mga ugat-ugat, mga dahon-dahon ang kanilang kinukuha para gagamitin pang gamot doon sa mga sugat. Kaya maging ako man sa kasalukuyan, ito hindi naman tinuro ng doktor sa akin to. Itong ginagawa ko na ito, hindi man to sinasabi ng doktor sa akin. Magiging sa paghugas ng sugat ko, hindi naman sinasabi sa akin yan. Ang alam na, gagamit lang ako ng safeguard na sabon. Yan ang tinuturo sa akin. Pero hindi na tinuturo sa akin na maglaga ka ng dahon ng bayabas at ipanghugas mo yan. Pero bakit ko ginagawa yun na hindi naman tinuturo ng doktor? Kasi yun po yung traditional. Yun po yung nakaugalian namin sa amin sa probinsya, mga matatanda, mga sinauna. Yun po yung ginagamit sa sa sugat, panglinis, umaga't hapon. Maging kami man nung kami ay tinuli kami, ganun din po yung inano namin sa sugat. Kung ano pa nga, maganda pa nga kung malapit sa dagat, katulad sa amin, nasa dagat ka, ay lublob mo doon sa yung sugat mo doon sa dagat, magbabad ka ng puldo, napakahapdi yun. Pero ano lang yun, siguro mga 1 minute to 5 minutes yun. Napakahapdi, sobrang hapdi, pwede kang sumigaw sa hapdi pagkababad mo pa lang, pagka na sugat mo. Pero after noon, wala na yun, napakabilis yun. Kinabukasan pag ilubog muli yun, hindi na ganun kahapdi yun, nakatulad ng naramdaman mo ng unang lubog doon sa dagat. Kaya doon, ang mga sugat doon, kahit kami nga pag nasugat kami doon sa dagat ng yung mga tatawag namin sisi, pag nahiwa yung mga paa namin, pag naglalakad kami doon lang din siya gagaling. Maghapon lang din, nag-iilom, namumutla na yung sugat sa kabababad sa dagat. So yan po ay hindi yan tinuro ng doktor na yun po ang gagamitin, panghugas, panglinis. Pero yun po ay tawag din ng mga traditional din yan. So kahit sabihin natin hindi man tayo nag-aaral ng medicine, pero ito po ay isa to sa mga subok na mga napatunayan na ito ng ating mga nauunang mga tao. So ang kaibahan lang nito, ulitin ko po, wala nga lang siyang preservative, purely organic, natural lang siya. So ito po isa sa mga magaganda, di ba? Natural lang. Okay, so mangustin, isa yan sa ating mga so panglima na yun. Pang-anim natin, mayroon tayong isa rin sa mga kilala rito, ang tinatawag na turmeric. So maraming gumagamit ito kasi marami ito sa atin, yung luyang dilaw. Ito po ay mayaman sa antioxidant, anti-inflammatory, anti-aging. Yung mga gusto pang bumabata-bata pa dyan, ayaw pa lang kumulubot at tumanda na, yan, mag-inom kayo ng juice na ito, itong 15-in-1, kasi kasama dito ang anti-aging. Ito ay tumutulong ito, it protect against heart disease. So yan, nakakatulong ito, maiiwasan yung so maraming bagay na halos lahat ng mga prutas na sinasabi ko sa inyo ay nakakatulong, pares-parehas, di ba? Prevent growth of cancer cells. So kung mayroong mga nagsisimula na cancer, hindi na basta lumalago yan o lumalawak o lumalaki o dumadami, ito'y kanyang titigilin yun, titigilan na ng turmeric. At ito'y nagpapalakas din ating immune system. It helps depression, prevent eye degeneration. So ayan, magandang bagay po ang turmeric. So pampito, sa mga mayroon dito ay yung moringa.
So moringa, alam din natin yan, kilala din natin yan, familiar natin yan. Ito pa yung sabi sa amin sa Bisaya, unsay kadautan sa pobre. Unsay kadautan sa pobre. Sabi ng iba, kadautan daw sa pobre ay mga libakir. So kasi way lang gibuhat, sige magtambay sa bay. So mga libakira, sa Tagalog pa yung mga chismoso, walang magawa sa buhay. Hindi katulad ng may mga pera, kaya sila mapera, sila mayaman kasi masipag sila, nasa trabaho, laging may trabaho, kaya wala silang time para mag-chismis. So yan ang kadautan daw, pero hindi, iba naman yung pagkaintindi doon sa kadautan. Ito naman ang sabi ko, sa akin yung kadautan, ibig sabihin ay bawat daw gulay, pag nagugulay ka, bawat gulay malunggay. Bawat gulay malunggay. Dahil kahit ano lulutuin namin sa Bisaya, laging may malunggay yan. Laging may malunggay. Tanglad, malunggay, laging mayroon yan. Magkasama lagi ang tanglad, malunggay. Kahit talbos lang yan, may tanglad, may malunggay. Pag may isda, tanglad, malunggay. At manok, tanglad, malunggay. Lagi yan. Karne, tanglad, malunggay. Lagi yan. Magkasama lagi yan. Tanglad sa malunggay. So moringa. Cleans the body for toxins and heavy metals. Exterminates the parasites in the intestines, helping the osteoporosis. Yun, may mga sakit sa osteoporosis. Yun, ito yung treatment. Moringa. Supporting with diabetes treatment. Yung may mga diabetic. Ayan, moringa. Nakakatulong ang moringa. Headaches, migraines, prostate infection, intestine infection, arthritis. Yan, moringa. Yan, kasama yan dito. Various skin disease. So kung ano-ano pang mga, kasi talaga naman ang malunggay, maraming maraming ginagamot talaga yan. Kahit kami, pag nasusugatan kami, kukuha kami ng malunggay, kusut-kusutin namin yan sa aming kamay, tapos pipigain yung katas noon, yun yung ipapatak namin para panggamot. Yung sugat madaling natutuyo. Yan po yung traditional. Walang dandaan na processing yan ng mga machine diyan sa mga nag-aral ng mga medicine ng mga doktor. Yan po traditional. Basta lamutakin lang na yung kamayan hanggang sa malamog, hanggang sa kumatas, at yung katas ilalagay mo sa sugat mo. Sandali lang yan, tuyo agad yung sugat niyan. Yan po yung moringa. Kaya kung ano mang mga karamdaman, mga skin diseases ng iyong katawan, nakakatulong yung moringa. So kung mayroong ganyan, so andito kasama na lahat yan. So maraming sangkap na, ilang klaseng karamdaman na sa katawan mo na pwedeng tutulungan. Okay, another, mayroon pa isa sa mga sikat din, goji berry. So kilala niya rin po yung goji. So isa rin to sa mga network din na pinasukan na nagtitinda, mayroong goji berry. So improve immune function, eye health, and increase, so helps to repair organ tissues and muscles. So ayan, improve energy. Talagang yung lakas mo, akala mo kung wala ka nang ibubuga at hirap ka na, pagod ka na, parang gusto mo na magpahinga, yun, hindi mo na kailangan bumili ng lipobitan or bibili ka ng tinatawag na Red Bull. Uminom ka lang ng 15-in-1 na juice, sigurado improve energy. So manumbalik ulit yung iyong lakas. Improve quality of sleep and increase, kung
ikaw ay may sakit ka pala sa ano nito, ah, insomnia ba yun? Yung ano, yung hindi ka nahirapan ka matulog, yun, papasarapin ang tulog mo nito. Okay. High in fiber and protein. So kung kayo ay hindi kayo masyado nakapag-ulam ng masagana sa proteina, itong goji berry, mataas ito sa fiber and protein, which helps suppress appetite, help you to build and maintain muscle mass. So ito, mapagana rin sa pagkain. Yeah. Kaya siguro pag ako nung nag-iinom nito, isa sa napansin ko sa aking sarili ay para bang dati parang hindi ako naghahanap ng almusal eh. Nasanay na ako dito sa Manila ng kape, tinapay lang. Yan lang nito, hindi katulad sa amin dito sa probinsya na pag umaga nag-almusal talaga, nagkakain ng kanin, may ulam. Pero ito sa Manila, hanggang sa nasanay ako sa mga tao rito na pagka umaga, kape, tinapay lang. Pero ngayon yung aking sikmura, parang naghahanap ako, nagrereklamo sikmura ko, parang kumakalam yung aking sikmura at gusto kong kumakain. Minsan nga, nagigising pa ako pag madaling araw, pakiramdam ko pag nagutom ako, talagang kakain ako, naghanap akong tinapay dito sa ano. Kaya nagtatabi akong tinapay kasi minsan nagugutom ako. Nagtitimpla ako ng energy o kung ano man, nagtitimpla ako at kakain ako tinapay kasi nagugutom ako. Kung walang kanin, pero kung may kanin at may ulam pa, kanin sa ulam, kakain ako. Kaya sa mga anak nyo rin, kasi di man to bawal sa bata, pwede to sa bata kasi po ano man to gulay at prutas ito. Wala po tong dosage to na para bawal sa bata. So pwede to kung may bata kayo na mahirap pakainin. Ang alam lang ay chichirya, soft drinks. Ito po, maganda po tong 15-in-1 po na juice para sa kanila. Okay. So marami pa ang tinutulong tong goji berry. Okay. So pangilan to? Siyam na tayo. Mayroon tayong chlorella. So at mayroon tayong spirulina. So ganun din to. Halos parehas lang doon sa goji berry ang pakinabang niya. Okay? So at mayroon pa tayong guyabano. So guyabano, ganun din to. Anti-inflammatory properties, helps lower blood pressure. So yung mga high blood, yan, improves digestive system. So alam niyo po, yung mga high blood, ginagawa lang, naglalaga sila ng pandan at saka dahon ng guyabano kasi ano daw sa high blood. Tuloy sa totoo lang po, wala po ang magandang bitamina sa guyabano, wala po doon sa dahon. Sa pandan, wala rin po doon sa dahon. Yun po yung yun yung sinasabi ko sa inyo kanang buwa mera, bunga po ng pandan yun. Pero hindi po pandan to sa Pilipinas, sa ibang bansa po yun. So nandoon sa bunga, tsaka dito naman sa sa guyabano, andun po sa buto. So sa buto, wala doon sa wala doon sa laman. Kaya ayun, andun po yung vitamina niya sa So helps prevent ulcer. Tulong to. So increase energy, powerful than chemotherapy. Immune system support, antioxidant. So maraming natutulungan ang guyabano. Okay? So ano pang mayroon? So mayroon tayong grapes. Okay, so pang 14, mayroon tayong grapes. Ang grapes naman ay
ano naman siya ng antioxidants, prevent chronic disease, protect against certain types of cancer. Kung ano man yan, di ba? Beneficial for heart health. Okay, so nagbe-benepisyo ito para sa kalusugan ng ating puso. Eye health improves memory and mood. Baka kung ikaw ay, lalo sa mga babae, pag narigla, wala sa mood, magiging nasa mood siya ngayon pag nakakainom nito. At ito ay nag-improve to sa ating memory. Kung ikaw ay makalimutin, lalo kang makalimutin. Hindi, joke. Kung ikaw ay makalimutin, unti-unting ayusin niya yan, ibalik niya sa dati na ang iyong memory ay magaling ka sa memorya. Kaya pag yung mga taong nag-iinom ng Diyos, o kayo basta-basta mangungutang sa kanila, kasi lagi nila naalala yun, natatandaan nila na may utang ka at magkano utang. So ayan, decrease blood sugar. Wow. So kung mataas ang blood sugar mo, pababain yan ito. Protect against diabetes. Siyempre, pag bumaba yung blood sugar mo, so posible na hindi ka magka-diabetes kasi bumaba yung blood sugar. Contains many nutrients important for bone health. So maganda to para sa buto. Para hindi ka magiging kumang, hindi ka magiging kuba. Okay. So last, ito sikat din to, acai berry. Isa sa mga network din na pinasukan ko, isa ito sa mga produkto na tawag na acai berry. So ito kalahok to sa 15 sa panglab, sa 15 in 1, diba? So metabolic disease prevention, immune system booster, talagang pampalakas to na yung katawan. So marami na tayong pampalakas ng katawan, pambira pag di pa tayo maging super science nito. So rich in anti-aging property. Wow. Yung naghahangad ng ano, huwag ka nang bibili kung ano-ano mga sabon pampapuna sa mga iskinul na yan para lang magmukhang bata ka. Hindi na kailangan. Inom ka lang ng inom to. Maintain mo lang ang pag-iinom nito. So anti-cancerous properties. Talagang marami nang pwedeng lumalaban sa sakit sa cancer. So the fiber and heart healthy fats in acai also support heart health. Natural, napaka number 1 na sinusuportahan ay yung puso. Kasi kailangan ang ating puso ay malusog, malakas ang ating puso kasi doon lahat yan. Yan yung pinakamakina ng ating buhay, diba? So siyempre lahat yan ay nilikha naman ng Diyos yan lahat. Totoo, ang buhay natin, Diyos ang may akda, siya ang may plano, siya ang may likha sa atin Siya nakakaalam kung ano ang dapat para sa atin. Pero ginawa naman niya rin lahat ng bagay sa mundo. Nilikha na niya rito ang mga pagkain na nakakatulong o nakakabuti sa atin. Kaya kung hindi nyo po napapansin, ang mga, sa noong panahon, ang kailang mga edad ay napaka matindi ang edad na inaabot sa kanila. May umabot pa ng 900, 100, o 600, 700 years, 900 years. So, grabe no? Sa atin ngayon, pambera, swerte mo na kung umabot ka ng 90. Madalang na lang nakakaabot yan. Minsan 50 plus pa lang, wala na, tigok na. Dati-dati ang mga inatake lang ng high blood o stroke, ganong edad lang, mga 50 plus, 60 plus. Ngayon
kahit 30 plus pa lang, 20 plus, inaatake na. So, ganun po ka hindi na healthy po ang kinakain ng tao ngayon. Kaya, bakit hindi natin balikan ang tinatawag ko sa inyo na traditional na sila, matataas ang edad, malalakas sila, tumatagal sila. Kadalasan naman nila kinakain nila ay mga prutas, kung may kumakain man sila ng karne, sariwa. Sa atin puro na puro preservative na, puro may mga chemicals na. Hindi natin alam, baka may mga formalin pa, di ba? So kaya mahirap, di ba? Kaya ako nga gusto ko pang mabuhay ng matagal. Hindi ko nga lang alam kung ano ang kalooban ng Diyos, ano ang plano ng Diyos. Alam niyo po kung bakit gusto ko mabuhay ng matagal. Kasi unang-una, higit sa lahat, gusto ko pa rin maglingkod sa Kanya. Gusto ko ang maibahagi ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakarinig na Kanyang mga pinili, yung hindi pa natatagpuan yung Kanyang mga pinili. Gusto ko pa makatulong, maging kabahagi. At pangalawa, siyempre maliit pa yung aking anak. Gusto ko pa na hindi pa ako handa na iwanan ang aking anak, kasi napakalit, kaawa-awa na yung aking anak, 7 taong gulang pa lang. Paano na lang siya mamumuhay? Mag-iisa lang siya, wala siyang magulang, wala na siyang lolo, walang lola, walang kapatid. So bastardo ang labas na naman niya. So kahit alam kong hindi babayaan ng Diyos ang aking anak, mabuti kung ang aking anak ay mapupunta sa mga totoo mga anak ng Diyos. Kung doon sa hindi, kahit kamag-anak na, iba pa nga ang treatment kahit kamag-anak na, how much more kung hindi mo kamag-anak, diba? So pero lahat naman yan, ako pang tao lang yan, pero ang Diyos, siya naman may plano niyan, diba? Kaya isa yan sa kung bakit gusto pa akong mabuhay ng matagal, diba? Lalong-lalo na ngayon, binigyan niya ako ng kaalaman patungkol sa katotohanan sa salita ng Diyos. Gusto ko pang ibahagi yun, at magiging itong mga produkto na itong mga nakakatulong sa tao, itong natural na organic products, gusto ko pa rin ito i-share ang maring makakatulong to, magiging kasangkapan ito na makatulong pa sa ibang mga tao. Yun lang naman ang pinakalayunin natin. Wala man tayong maraming pera para makatulong sa kapwa natin, pero sa pagpahayag ng katotohanan, yung totoo, sa pag-share natin, malaking tulong po yun, yung pagbibigyan natin kaalaman sa tao, di ba? Ini-educate natin sila kung ano ang tama, ano ang mali, ano ang dapat, ano ang hindi dapat. Malaking bagay po yan. Hindi lang naman po sa pera ang pinag-uusapan ng pagtulong sa kapwa, diba? May marami kang pera, may tao, alam mo masagasaan siya kasi may sasakyan na parating, pinabayaan mo, hindi niya nakita, pinabayaan mo, hindi nasagasaan siya, namatay siya. So kung tinawag mo, sinabihan mo, hindi naman kailangang maghanap ka pa ng maraming pera para tawagin mo siya, diba? So mga ganung bagay ba, mga simpleng na ang pagtulong sa kapwa, hindi lang sa pera-pera, magiging sa kaalaman, sa katalinuhan, karunungan, kaalaman sa mga nilikha ng Diyos, at higit sa lahat sa salita ng Diyos. Kaya muli po, mapagpalang bagong taon po sa atin, 2021. Sana po na-educate ko po kayo sa produkto na pinopromote ko sa inyo na 15-in-1.
malaking tulong po ito. Nakakatulong po ito talaga. May mga video po ako diyan, yung mga na-stroke, may mga diabetic, talagang nakakatulong ito. Ako po nagsasabi 100%. So hindi ko po to sasabihin ng 100% kung hindi naman talaga totoo, kasi mapapahiya po ako, mapupulaan po ako ng tao, masisira po ako ng tao. Ayaw ko na masira ulit. Nasisira na ako sa unang network. Nakakahiya kasi nakilala po tayong manggagawa, tapos hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Pero since ako ang nag-recruit sa kanila, so ako rin po ang lumalabas na sinungaling. Sa akin napunta yung sisi, sinungaling ako, manluloko ako. So napakasakit yun pakinggan, di ba? Nang hindi naman talaga ako may kasalanan, kundi yung company. Biktima lang din po ako. Kaya mula noon, hindi ako basta-basta na sumasali, kasi pinag-aralan ko muna mabuti kung ito ba ay nakakatulong o hindi. Kaya ngayon ito, marami nag-convince sa akin, kahit mga kasama ko sa church. Since hindi po ako convicted, hindi po ako sumasali, kasi wala pa po akong napapatunayan. Pero dito, dahil may napatutunayan ako, hindi lang ako sumasali, pinopromote ko pa, kasi talagang 100% legit ito. Hindi lang sa mga legalities sa ating bansa, sa ating batas, kundi 100% legit po yung produkto. Okay. Muli po ay ulitin ko po, bagong taon sa atin, 2021. Maraming salamat po para sa inyo po mga informasyon. Kung kayo po ay interested po kayo, pwede kayong mag-PM sa akin, pwede kayong mag-message sa akin, pwede kayong tumawag sa akin sa 0927-35-8695. Yun po yung ating group. Para naman sa talk and text, 0963 4814-366. Yun po yun. At pwede kayong mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Infanta First Class Fish, para po sa karagdagang mga video na ating i-upload. Kaalaman para sa lahat, hindi lamang kaalaman patungkol sa isda, magiging kaalaman din para sa ating kalusugan. Maraming salamat po sa ating lahat.